Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Aabot sa 2.7 million pesos na halaga ng shabu nasabat sa Pampanga. Sinag, inimbestigahan daw ang mataas na presyuhan ng manok kahit pa matatag naman ang supply. Chinese New Year, masayang ipinagdiwang ng mga Filipino-Chinese community. At reality TV show na Pinoy Big Brother, mapapanood na rin sa GMA. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa kalakalan ng manok. Presyo ng litsyong manok pumalo na sa 280 hanggang 290 pesos per piraso. May ulat si CJ Turida. Mula sa dating 260 hanggang 270 pesos na presyo ng litsyong manok, pumalo na ito sa 280 hanggang 290 pesos ayon sa ilang naglilitsyon ng manok sa Mangaldan, Pangasinan. Isang linggo na raw nararanasan ang mataas na presyo. Kasi sir, yung live meat mahal daw. Matumal daw ang benta ng litsyong manok. Mabuti na raw kung nakakabenta sila ng 40 piraso ng litsyong manok kada araw at 10 piraso naman sa liempo na matatag ang presyong 300 piso. Saka lang daw sila nakakabawi tuwing weekend. Sabado, linggo malakas. Abuti ng 70, ganun. Liempo, 30, ganun. Kung bultuhan naman ang order, discounted ang presyo. Tulad ng orders na ito na umabot sa 30, 240 pesos lang daw ang presyo ng isang piraso. Matatag daw ang supply ng manok ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura. Sa kanilang monitoring, nasa 120 pesos ang presyo ng live weight. 180 hanggang 190 pesos naman ang dressed chicken. Sobrang production pa rin ng manok. Tuloy-tuloy din ang import, so walang kakulangan ng manok. Ayon sa Sinag, hindi raw basta tataas ang presyo ng manok dahil normal naman ang kondisyon at maraming produksyon. Wala rin daw pagtaas sa anumang sangkap sa paggawa ng litsong manok. Kailangan ma-check natin, no? Ang monitoring natin nga dapat nasa 260 lang yan. Titignan natin. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Pag-aaralan ng Department of Agriculture ang posibleng pagtatakda ng maximum suggested retail price sa karneng baboy. Halos doble kasi ang presyo niyan sa mga pamilihan kumpara sa farm gate price nito na 200 hanggang 220 pesos per kilo. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, indikasyon nito na may pang-aabuso umano sa presyo sa pamilihan. Pagtitiyak naman ng kagawaran sa patang supply ng karneng baboy sa bansa sa kabila ng mataas na presyo nito. Presyo ng mga bilihin sa mga palengke sa Dagupan City. Ating alamin ngayong Chinese New Year. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, tuloy-tuloy pa rin ang ating monitoring sa presyo at supply ng gulay dito nga sa Malimgas Public Market sa lungsod ng Dagupan. At sa ngayon nga, ayon sa mga negosyante ay bumaba ng 5 hanggang 10 pesos per kilo ang presyo ng gulay mapa-highland man o native na vegetables. At ayon sa mga tindera, sa ngayon ay medyo marami yung supply ng gulay kaya naman bahagya yung pagbaba sa presyo at nakakatuwa dahil syempre affordable yung presyo kaya naman tiyak na kayang-kaya ng mga consumers. Sa ngayon, Chris, ang presyo ng kamatis ay balik na sa normal. Nasa 50 per kilo na lamang siya sa ngayon at napakarami ring available na supply. Ang talong naman ay nasa 30 hanggang 120 pesos per kilo. Ang ampalaya ay nasa 60 pesos per kilo. Ang okra ay nasa 50 pesos per kilo. Ang sitaw ay nasa 60 pesos per kilo. Ang kalabasa ay nasa 40 hanggang 50 pesos per kilo. Ang highland vegetables naman, ang benguet beans ay nasa 60 per kilo. Ang carrots ay nasa 60 per kilo. Ganon din yung broccoli na nasa 60 pesos per kilo, habang ang patatas ang medyo may kamahalan daw sa ngayon na nasa 120 pesos per kilo. Ayon sa mga negosyante, Chris, magtutuloy-tuloy daw yung maraming supply hanggang sa mga susunod na linggo at yung pagbaba ay posibleng magtuloy-tuloy pa, especially kapag talagang tuloy-tuloy din yung pag-harvest ng mga farmers mapa-highland at native na vegetables. Sa ngayon, hindi ganon kataas yung demand
demand, kaya naman yung presyo ay bahagya din yung pagbaba. Yung quality naman ng mga gulay, Chris, ay napakaganda ng quality dahil nga everyday naman yung pag-harvest ng mga farmers sa iba't ibang bahagi ng North and Central Luzon. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Ginagawang kalsada sa Perez Boulevard, Dagupan City, binuksan na sa mga light vehicle. Silipin sa report. Pansamantalang binuksan sa mga light vehicle ang ginagawang kalsada ng DPWH sa bahagi ng Perez Boulevard sa Dagupan City. Tapos na ang curing period ng isang lane ng kalsada. At para maibsan ang matinding trapiko sa ilang bahagi ng syudad, minabuti ng Public Order and Safety Office na padaanan na ito sa mga tricycle, motorsiklo at maging sa mga private vehicle. Tinanong po natin yung kontraktor na pwede na pong daanan ng light vehicle yung sa may Perez Boulevard, yung one lane ng simento nila. Kaya napagdesisyonan po namin ni Puso Chief na ibalik temporary sa two-way habang wala pa naman silang ginagalaw na karugtong po. Sa ngayon, nagpapatupad ng two-way system sa Perez Boulevard. Malaking tulong daw ito para sa mga pumapasadang tricycle driver. Bukod sa hindi na sila maiipit sa trapiko, nagiging mabilis daw at komportable ang kanilang biyahe ngayon. Mas okay na po yun. Medyo nakakalawag kasi po pag dating sirado, dito sa May Rivera, traffic, bumper to bumper. Ayon sa Poso, tuloy-tuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa kontraktor ng proyekto. Asahan pa rin daw ang mga pagbabagong ipatutupad sa mga ruta ng mga sasakyan, lalo pat sabay-sabay ang mga road elevation project na isinasagawa ng DPWH sa lungsod. Panawagan ng Poso sa mga motorista na ugaliing i-monitor ang mga traffic advisory na kanilang inilalabas para makaiwas sa matinding trapiko sa syudad. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Chinese New Year, masayang ipinagdiwang ng mga Filipino-Chinese community. Tunghayan sa ulat ni Jeric Pasilyao. Masayang ipinagdiwang ang selebrasyon ng Chinese New Year sa Dagupan City. Namahagi ng angpaw, sweet tikoy at bilog na prutas ang Chinese community sa mga Dagupenyong nakaabang sa kalsada. Sa Dagupan City Plaza naman ay nakapwesto ang food bazaar kung saan matitikman ang masasarap na Chinese cuisine. May mga lucky charms at bracelets din na pwedeng mabili sa lugar. Makulay, maingay at masaya ang naging selebrasyon ng Chinese New Year sa isang mall sa San Carlos City, Pangasinan. Tampok sa selebrasyon ang tradisyonal na Dragon and Lion Dance. Ang Dragon at Lion Dance ay simbolo ng swerte, kasaganahan at pag-asa sa bagong taon at nagpapakita ng mayamang kultura at tradisyon ng Filipino-Chinese community sa bansa. They chase yung mga evil spirits and then the sound, yung sound ng drums, ganyan. So yun yung nagtataboy nung masasamang spirits. So yun yung paniniwala nila. Kaya pagdating ng Chinese New Year, nagaganito tayo para matabo yung mga negative energies. Jeric Pasilyao, One North Central Luzon. Mga kapuso, muling dumami ang mga lugar na makaranas ng matinding epekto ng shear line. Partikular na apektado nito ang Visayas, pati na ang ilang bahagi ng Mindanao at Palawan. Ang shear line dahil pa rin yan sa pagsasalubong ng malamig na amihan at mainit na easterlies. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansang ulanin ang Northern Luzon kasama na ang Cordillera, Cagayan at Isabela. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patay ang isang tindero ng gulay matapos na pagbabarilin sa Santa Maria, Bulacan. Ayon sa mga pulis, papunta sana ang biktima sa kanyang pwesto nang ilang beses na paputukan ng baril ng salarin na sakay ng motorsiklo. Naisugod pa siya sa ospital pero binawian din ng buhay. Ang negosyong pautang ng biktima ang isa sa mga tinitingnang motibo sa krimen. Inaalam na ang pagkakakilanlan ng salarin. Aabot sa 2.7 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa Pampanga. Tutukan sa report.
Naaresto ang 4 na katao sa anti-illegal drug operation ng Pampanga Police Provincial Office sa Bacolor, Pampanga. Kinilala ang 4 na sospek na sina alias Jane, alias Jaime, alias Jeff at alias Ri na pawang mga dayo sa Pampanga. Nasamsam sa mga sospek ang nasa 402 grams ng hinihinalang shabu na may estimated market value na aabot sa 2.7 million pesos. Bukod pa rito, may nakumpiska ring mga samut-saring baril at bala. Nahaharap ang mga sospek sa patong-patong na kaso. Sa barangay Bayugo, May Kawayan City, Bulacan, timbog sa bypass operation na isinagawa ng Special Drug Enforcement Unit ng May Kawayan City Police Station ang 2 sospek na sina alias Michelle at alias Amino. Aabot sa 101.55 grams ng hinihinalang shabu ang nakuha sa mga sospek na may estimated street value na 691,500 pesos. Samantala, sa tala ng Police Regional Office 3, aabot na sa 387 na wanted persons ang nahuli nila sa loob ng mahigit 2 linggo dahil sa mas pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad. Kabilang sa mga nahuli ang 70 individual na na-identify bilang most wanted dahil sa mga kasong murder, rape, robbery at iba pang illegal drug-related offenses. Jeric Pasilyao, 1 North Central, Luzon. Samantala, kasabay ng umiiral na gun ban, pagbebenta ng toy gun sa mga baratilyo o tiyangge, mahigpit na ipinagbabawan ng PNP at COMELEC. Narito ang report. Nakaalerto ang pulisya sa mga baratilyo, tiyangge at mga tindahan ngayong umiiral ang gun ban. Kasabay ng gun ban ngayong election period, ipinagbabawal din ang pagbebenta ng mga laruang baril o toy gun. Tayo tinatawag na imitation firearm or replica. Kung sa tingin ng ating mga kapulisan, substantially similar yung binibentang baril sa tunay na baril, it might fall doon sa election offense violation. Karamihan sa mga negosyanteng nagbebenta ng laruan sa baratilyo sa Dagupan City, tinanggal muna ang kanilang mga panindang toy gun. Inabisuhan na raw kasi sila ng PNP bago pang implementasyon ng gun ban. Kaya para iwas kumpiska, itinago na muna nila ang mga panindang toy gun, lalo pat malaki rin ang puhunan nito. Ay, hindi kami nagbibinta po. Dahil bawal po yan sa mga bata. Dahil nakakasakit po yan ng mga bata. Eleksyon, bawal yan. Tiniyak naman ng otoridad ang regular na monitoring para matiyak na walang mga toy gun o gun replica na may bibenta ngayong election period. Samantala, ilang aspirant sa Pangasinan ang humihiling ng gun ban exemption ayon sa Pangasinan Police Provincial Office. At the same time, may mga elected officials din tayo na nagre-request ng gun ban exemption. Depende po yon sa kung pasok sila doon sa isang individual na may threat sa buhay nila. Pag-aaralan po yan, ipapalitid po ng PNP yan. At agad naman ina-actionan para maproteksyonan ang ating kababayan. Sa ngayon, wala pang inaaprubahan ng otoridad na request for gun ban exemption sa probinsya ng Pangasinan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Binigyang diin ang tamang pagpili ng kandidato sa eleksyon 2025 sa huling bahagi ng Mindanao leg ng GMA Masterclass Eleksyon 2025 Dapat Totoo Series. Narito ang report ni CJ Turida. Sa Mindanao leg ng GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series, naging sentro ng diskusyon sa Liceo de Cagayan University sa Cagayan de Oro City ang pagiging responsableng botante at pagiging mapanuri sa mga nakikita sa social media. Kapag nakakita kayo ng content, what do? You have to watch, read, and listen. Consume the content, but for the purpose of finding out kung talaga bang yung content na yan ay totoo. Especially now that deepfake content has been circulating. Pagpili rin ng tamang kandidato ang binigyang diin sa huling bahagi ng Mindanao leg sa Central Mindanao University sa Maramag, Bukidnon, na dinaluhan ng libu-libong estudyante. This masterclass is not just an event. It is actually a call of action. It is a testament to the critical role that informed and responsible citizens play a vital role in shaping the future of our nation. The challenge of discerning truth from misinformation becomes even more pressing. Fake news
undermines not just individual understanding but also the very fabric of democracy and governance. Sa kanyang mensahe, ibinahagi ni Senior Vice President and Head ng GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, ang kahalagahan sa pagiging masinop at fact-checkers bilang depensa sa mga nagpapakalat ng maling balita o impormasyon. We the people are the leaders. We are the deciders. So make yourselves knowledgeable about these issues. Watch the news on TV. Read digital. And don't fall, rather, for slogans, one-liners, screamers, and hate peddlers. CJ Torida, One North, Central Luzon. Good news mga kapuso! Sa mga naghahanap ng trabaho, pagkakataon niya na maging bahagi ng GMA Network. Naghahanap po ang GMA Network ng top caliber applicants para sa mga sumusunod na posisyon. Ang sinumang interesadong aplikante ay maaaring magpadala ng kanilang aplikasyon sa careers.gmanetwork.com. Mag-apply na at maging bahagi ng GMA, ang #1 network in the country. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Makikita sa video na yan ang pagliyab ng isang motorsiklo sa Orbistondo, Pangasinan. Sa impormasyon, bigla na lamang daw sumiklab ang apoy habang umaandar ang motorsiklo. Sabi ng BFP, posibleng may nag-spark na wirings sa motorsiklo kaya ito biglang nagliyab. Wala namang nasaktan sa insidente. Patuloy investigasyon sa pagsiklab ng sunog. 3 naman ang arestado sa magkahiwalay na anti-illegal drugs operation sa Bataan. 2 sa kanila ang nahuli sa barangay Bilolo sa bayan ng Orion. Napawang mga nagtutulak umano ng iligal na droga. Nakumpiska sa kanila ang halos 5 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 37,000 pesos. Uli naman sa akto ng paggamit ng pinaniniwalaang iligal na droga ang isang lalaki sa barangay Saysain sa Bagak. Nakatakas ang 2 niyang kasamahan. Nagkakahalaga ng 20,000 pesos ang umano'y shabu na nakuha sa kanila. Naharap sa mga karampatang reklamo ang 3 na aresto at wala silang pahayag. Sa ibang balita, extended hours sa klase ng ilang mag-aaral sa Dagupan City ipinatutupad para mapunuan ang kanilang learning competency. Sundan sa report. Pumapasok ng 7:30 sa umaga ang mga mag-aaral sa Grade 1 ni Teacher Lizaline ng West Central Elementary School 1 sa Dagupan City. Magtatagal ito hanggang alas 11. Babalik ng 1:00 hanggang alas 2 ng hapon. Pero nag-i-extend sila ng 30 minutes para mapunan ang kanilang learning gap. Lalo na kung may mga outside activity o training ang kanilang guro na coach pa man din ng volleyball sa division meet. We also do give assignment activities and reading activities at home po para sa ganon yung mga hindi po na turo sa kanila at least pagbalik after ng training may matuturo na at may explain po ng mabuti sa kanila sa mga bata. Ang ipinatutupad ng extended hours sa learning session ay base sa DepEd memo ayon sa punong guro. Karamihan sa mga mag-aaral na nag-i-extend sa learning session mula sa grades 1, 4, 5 at 6. Umaabot pang-araw sa 2 oras sa isang araw ang extension kung minsan, depende sa ituturong subject. Ito habulin yung mga learning
competency na losses ng mga bata. Nangyayari ito kasi may mga activities sila na hindi maiwasan like division meet. Maayos naman daw na naipaliwanag ang programa sa magulang ng mga mag-aaral at naiintindihan naman nila ito. Para madagdagan po yung kaalaman nila. Matuto sila lahat ng mga activities na pinapagawa ni teacher. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Bilang paghahanda para sa Spring Festival Parade sa Baguio City bukas, January 30, magkakaroon ng traffic rerouting scheme sa ilang kalsada sa lungsod. Mula alas 12 ng tanghali, ang lahat ng mga pampasaherong sasakyan na apektado ng aktibidad ay ilalagay sa isang express system. Ipatutupad din ang two-way traffic system sa Post Office Loop patungong Leonard Wood Road hanggang sa Marcoville. Lahat ng PUV at pribadong sasakyan ay pinapayuhang sundin ang drop, pick and go scheme upang matiyak ang maayos na daloy ng trapiko at maiwasan ang pagkaantala. Ang teleserye ng totoong buhay, Pinoy Big Brother, mapapanood na rito sa GMA kasunod ng pagsasani puwersa ng kapuso at kapamilya executives. Sa mismong bahay ni Kuya, naganap ang contract signing. Narito ang report. After Unbreak My Heart, it's showtime at ang highest grossing Filipino film of all time na Hello Love Again. Another giant collab na naman ang sinelyuhan ng GMA Network at ABS-CBN Studios. This time, ile-level up ang longest-running reality show ng bansa, ang Pinoy Big Brother, na mapapanood na sa GMA soon. Nung nag-breaking news, sobrang dami ng messages. Nagsasabi na sino yung mga gusto nila mapanood, sino gusto nila makita sa loob ng bahay ni Kuya. We commit to giving you a very exciting, compelling, fun, and enjoyable experience as we join forces, GMA and ABS-CBN. Pumirma para sa GMA sina GMA Network President and Chief Executive Officer Gilberto R. Duavit Jr., Executive Committee Chairman Joel G. Jimenez, Senior Vice President for GMA Network Attorney Annette Gozon Valdez. Sa hanay naman ng Kapamilya Network, pumirma sina ABS-CBN Chairman Mark L. Lopez, President and CEO Carlo L. Katigbak, at COO for Broadcast Maria Socorro Vividanes. Present din ang ilang opisyal ng Kapuso Network. Inilibot din ng ABS-CBN executives ang GMA executive sa ilang bahagi ng bahay ni Kuya, gaya sa confession room. Ilang kapuso na alumni ng bahay ni Kuya, sina Megan Yang, Tom Rodriguez at Beauty Gonzalez. Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Siguro rabbit. Ano? Rabbit. Kasi Year of the Rabbit taga ako. Year of the Rabbit. Okay. Bakit pig ang gusto niyo? Mataba ako eh. Apa? Mataba ako. Yun naman. Siguro rabbit. Din po, kasi favorite ko din po kasi mga ganan. Ano ba ang tunog ng rabbit? Ano ba ang cute? Ganto mong sa mukha. Ikaw, ano ka? Anong gusto mo at bakit? Capricorn na lang po. Tiger. Tiger? Opo. Kasi po, nagsimulang matapang. Anong sound ng tiger? Rar, 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 rar. Dog na lang po. Dog? Bakit? Kasi po mababait po sila. Anong sound ng dog? Goat po. Goat? Kasi maganda yung salita niya. Paano ba yung salita ng goat? Mek. Mek, mek, mek. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters.
At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.